Atin ngayong i-meditate ang isa sa most extraordinary miracles na nangyari sa Old Testament. Ang kwento ni Joshua at kanyang extraordinary faith kay God na nag-utos sa araw at buwan na tumigil upang malipon ng mga Israelites ang kanilang napakaraming kalaban. Ang episode na ito ay umiikot sa panahon ng 1200 BC. Ito ay pagkatapos ng 40 years na palaboy-laboy sa Desert of Sinai. Ngayon ay makakamtam na ang kanilang minimithing promised land na ipinangako ng Diyos sa kanila. Under the leadership ni Joshua, ang successor ni Moses, ang mga Hebrew tribes ay ngayon nasa borders na ng Canaan. Ngunit marami ng mga tao ang unang nagmamay-ari ng lupain ito. Ang mga Canaanites, Hittites, Amorites, at Jebusites. Ang mga Israelites ay kailangan makipaglaban ng matinding digmaan upang magtagumpay. Isa sa mga Canaanite cities ay ang Gibeon na siyang makapangyarihang bayan. Ang mga nakatira dito ay alam ang danger na maaari nilang makalaban ay nagkasundong dayain ang mga Israelites at si Joshua upang pirmahan ang peace treaty ng dalawang bansa. Nang malaman ito ni Joshua ay labis ang kanyang pagkagalit ngunit kailangan niyang igalang ang pact treaty na kanyang ginawa. Kaya naging kakampi ng mga Israelites ang mga Gibeonites. Hindi ito nagustuhan ng iba pang Amorite kings kaya nais nilang parusahan ang traidor nilang kalahi. Ito ang naging dahilan ng pagtawag ng mga taga-Gibeon kay Joshua upang sila ay tulungan ipagtanggol ang kanilang bayan laban sa supremacy ng Canaanites rulers. Ating tingnan kung gaano kalakas ang mga bansang makakalaban ng mga Israelites kumpara sa pinagsamang puwersa ng Gibeon at Israel. Sa araw na iyon, ang army ni Joshua ay dumating upang tulungan ang bayan ng Gibeon. Ang sitwasyon ay napakadelikado laban sa mga Israelites sapagkat ang kanilang makakalaban ay ang magkasanib puwersang 5 Amorite kings na gustong puksain ang Gibeon dahil sa ginawa nitong pagkampi sa Israel. Ang biblical text ng Joshua 10:5 ay nagsasabing, ang hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish at Eglon ay nagsanib puwersa laban sa Gibeon. Ang kanilang pinagsamang army ay binubuo ng mga veteran foot soldiers, kasama ng mga chariots at cavalry kung saan katumbas ng mga tangki de gera sa ating panahon ngayon. Ang Valley of Ajalon ay isang strategic place para i-trap ang kalaban kaya gustong-gusto dito ng mga Amorites makalaban ng mga Israelites para siguradong hindi sila makakatakas. Sa kabila ng numerical disadvantage ng mga Israelites, hindi sila pananghinaan ng loob sapagkat malaki ang kanilang tiwala kay God kaysa sa kanilang mga nakakaruwahing kalaban. Under the leadership ni Joshua, nagpasimula silang magmarcha. Alam nilang sila ay magtatagumpay kapag sila ay puno ng pananampalataya. Militarily cornered, si Joshua ay hindi nagdalawang isip na humingi ng divine favor kay God. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit, at inutusan niya ang araw, manatili ka sa Gibeon at ikaw buwan, sa lambak ng Ajalon. Kaya ang araw ay nanatili sa kanyang kinalagyan at ang buwan ay tumigil hanggang ang mga tao ay makapaghiganti laban sa kanilang mga kaaway. Ito ay sinasabi sa aklat ng Joshua chapter 10 verse 12 hanggang 14. Wala pang araw na naging kapareho noon, ni may susunod pa rito, kung saan dininig ng Diyos ang dalangin ng isang tao sapagkat ang Diyos ay nakikipaglaban kasama ng Israel. Against all logical expectation, ang prayer ng mga Israelites ay pinakinggan at naging matagumpay laban sa kanilang mga kaaway, sapagkat sa Diyos ay walang numerical disadvantage kung ang pananampalataya natin ay hindi matitinag. Just imagine this one day, kung saan ang araw, buwan at iba pang celestial bodies na gumagalaw ayon sa kanilang paggawa, ay biglang tumigil dahil lamang sa boses ng isang tao. Ito ay isang striking demonstration ng kapangyarihan ni God na nilabag ang law of nature upang sagutin lamang ang dalangin ni Joshua. Ang kinabukasan nila ay nakasalalay sa labanang nangyari, kung sila ay manalo, ang promised land ay magiging hayag sa kanila subalit kung sila ay matalo, ang kanilang minimithing dalangin sa loob ng mahabang panahon ay mawawala. Ang miracle na ito ay nangyari kung saan ang araw at bituin ay tumigil sa kalawakan. Ang mga kalaban ng mga Israelites ay natalo at ang daan patungong Canaan ay naging bukas para sa mga Hebrews. Ang kinahahantungan ng labanang ito ay naging kamangha-mangha at tunay na imposibleng mangyari kung walang intervention ni God. Pagkatapos nito, si Joshua at ang mga tauhan niya ay bumalik sa Gilgal ngunit nabalitaan niya na nakatakas ang 5 Amoritang hari at nagtago sa yungib ng Makeda. Ngunit may nakaalam na doon sila nagtago, at ito'y ipinasabi kay sa kanya.
Kaya't iniutos ni Joshua, takpan ninyo ng malalaking bato ang bunganga ng yungib at inyong pabantayan iyon. Ngunit huwag kayong titigil doon. Habulin ninyo ang kaaway, unahan sila at harangin upang huwag makapasok sa kani-kanilang lungsod. Inilagay na sila ni God sa inyong kapangyarihan. At sila nga'y pinuksa ni Joshua at ng kanyang mga kawal kahit may ilang nakatakbo at nakapasok sa mga napapaderang lungsod. At bumalik na sa kampo sa Makida ang lahat ng mga kawal ni Joshua. Buhat noon, wala nang nangahas magsalita laban sa mga Israelites. Iniutos ni Joshua sa kanyang mga tauhan, alisin ninyo ang nakatakip na bato sa bunganga ng yungib, ilabas ninyo ang 5 haring iyon at iharap sa akin. Ganoon nga ang ginawa nila. Inilabas sa yungib ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmet, ng Lachish at ng Eglon. Nang nasa harapan na ni Joshua ang 5 hari, tinipon niya ang kanyang mga mandirigma at iniutos sa mga pinuno, halikayo. Tapakan ninyo sa leeg ang mga haring ito. At ganoon nga ang ginawa nila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, huwag kayong matatakot o panghihinaan ng loob. Ganito ang gagawin ni God sa lahat ng inyong mga kaaway. Ang 5 hari ay ipinapatay ni Joshua at maghapong ibinitin sa 5 punong kahoy. Nang palubog na ang araw, iniutos ni Josue na ibaba sila sa pagkakabitin at ipinatapon sa yungib na pinagtaguan nila. Ang bunganga ng yungib ay pinatakpan ng malalaking bato na naroroon pa magpahanggang ngayon. Sinakop ni Joshua ang buong bayan ng mga Amorites. Nang araw ding iyon, nasakop ni Joshua ang Makida at pinatay ang hari roon. Nilipol din niya ang buong bayan at wala siyang itinirang buhay isa man. Ginawa niya sa hari ng Makida ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Buhat sa Makida, sinalakay naman ni Joshua at ng mga Israelita ang Libna. Ibinigay rin ni God sa kanilang kapangyarihan ang hari at ang lahat ng mamamayan doon. Pinatay nilang lahat ang mga tag-aron, at walang itinirang isa man. Ginawa ni Joshua sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Pagkatapos nito, kinubkob naman at sinalakay ni Josue at ng mga Israelita ang Lachish. Sa ikalawang araw ng labanan, muli silang pinagtagumpay ni God. Nilipol din nila ang lahat ng tag-aron tulad ng ginawa nila sa Libna. Si Horem, na hari ng Gezer, ay sumaklolo sa mga taga-Lachish. Ngunit tinalo rin sila ni Joshua at walang itinirang buhay sa kanyang mga tauhan. Buhat sa Lachish, kinubkob at sinalakay ni Joshua at ng mga Israelita ang Eglon. Sa araw ring iyon, nasakop nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng tag-aron, tulad ng ginawa nila sa Lachish. Pagkatapos nito, si Joshua at ang buong hukbo ng Israel ay umakyat sa mga bulubundukin at sinalakay nila ang Hebron. Nasakop nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng tag-aron, buhat sa hari hanggang sa kahuli-hulihang mamamayan. Gayon din ang ginawa nila sa mga karatig bayan ng Hebron. Sinunog nila ang lungsod at walang iniwang buhay, gaya ng ginawa nila sa Eglon. Hinarap naman ni Joshua at ng buong hukbo ng Israel ang Debir. Sinakop nila ang lungsod at ang mga karatig bayan nito. Pinatay nila ang hari at nilipol ang lahat ng mamamayan. Ginawa rin nila sa Debir ang ginawa nila sa Hebron, sa Libna, at sa kanilang mga hari. Sinakop nga ni Joshua ang buong lupain, ang kaburulan sa silangan, ang mga nasa paanan ng mga bundok sa kanluran, pati ang mga lupain sa katimugan. Natalo nila ang mga hari sa mga lugar na ito at nilipol ang lahat ng naninirahan doon, at walang itinirang buhay ayon sa ipinag-utos ni God, ang Diyos ng Israel. Sinakop ni Joshua ang lahat ng lupain buhat sa Cades Barnea hanggang sa Gaza, pati ang nasasakupan ng Goshen hanggang sa Gibeon sa Dakong Hilaga. Sinakop niya ang lahat ng mga lupain at mga kahariang ito sa loob lamang ng isang tuloy-tuloy na pananalakay sapagkat si God, ang Diyos ng Israel, ay kasama ng mga Israelita sa kanilang pakikipaglaban. Pagkatapos, bumalik si Joshua at ang buong hukbo ng Israel sa kampo ng Gilgal. Kilala si Joshua bilang kanang kamay ni Moises na pumalit kay Moises sa pangunguna at pagdadala sa mga Israelita sa lupang pangako pagkatapos nitong mamatay. Itinuturing si Joshua na isa sa pinakadakilang lider militar sa Biblia dahil sa kanyang pangunguna sa 7 taon ng pagsakop sa lupang pangako at laging tinitingala bilang modelo sa pangunguna at pinanggagalingan ng praktikal na aplikasyon kung paano maging isang epektibong tagapanguna. Bilang isang lider militar,
Maaaring ituring si Joshua bilang isa sa pinakadakilang heneral sa buong kasaysayan, ngunit isang pagkakamali kung ituturing na ang kanyang kasanayan bilang isang heneral ang tanging dahilan ng tagumpay ng bansang Israel. Ang pangunahing aral na ating matututunan sa buhay ni Joshua ay ang katotohanan na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na titira ang kanyang mga inapo sa lupain at sa ilalim ng pangunguna ni Joshua, dinala niya ang kanyang bayan sa lupain na kanyang ipinangakong ibibigay sa kanila. Ang aksyong ito ang kumumpleto sa misyon ng pagtubos na pinasimulan ng Diyos kay Moises sa pagpapalaya sa Israel mula sa Ehipto. Kung may nais kang topic na ating pag-aaralan sa susunod na episode ay malaya kang makakapag-suggest sa ating comment section. Maraming salamat!